Bisa tayo. Game na. Isa pa. One. Yan na. One, two. Ayon sa datos ng Active Player Game Statistics Authority, nitong nakaraang buwan nasa 42.1 milyon ang naitalang estimated players ng mobile game na Mobile Legends. Mula naman sa taong 2016 nang mailunsad ito ay mahaba-haba rin ang pinagdaanan nito. Kabilang naman sa mga naging improvement at maging pakulo rito ay ang pagkakaroon ng kauna-unang MLBB World Championship M1 sa Kuala Lumpur, Malaysia noong 2019. Pero nitong nakaraang buwan nga lang ay kinasa na ang M7 World Championship dito sa Jakarta, Indonesia, kung saan nanalo ang Aurora Gaming PH. Aurora Gaming Philippines are your M7 World Champions! Kasunod nga nito, agad namang ibinahagi ni na Kenneth Carl Tadeo o mas kilala sa Yue at maging si Edward J. Dapadap o mas kilala nga sa Edward kung ano ang naramdaman nila matapos silang manalo. Sobrang saya rin kasi first time ko rin sa championship title. Tapos hindi lang siya basta champion, siya world champion. Yan, sobrang saya kasi parang yung sa akin naman statement siya kasi two-time world champion and ayun, nakakamiss lang din yung ganong feeling na manalo ulit. Sa kabilang banda naman, para sa MVP na si Dylan Aaron Katipon o mas kilala sa tawag na Light, malaki raw ang tulong nito sa kanyang confidence. Pag po kasi pinili ka parang sa ML field mo parang mas superior ka sa ibang region. So nakadagdag boost 'yon para maging confident ka sa tournament, lalo na international ganun. Ngunit sa kabilangan ng tagumpay na ito, aminado naman sina Edward, Demon Kart, Yue, Domeng at maging si Light na hindi naging madali ang lahat para sa kanila. Nung unang pasok ko po sa amateur, parang wala pong support system kasi yung family ko po against sa paglalaro ko ng ML kasi gusto nila syempre mag-focus ako sa studies. So ayun, parang that time na ako nahirapan kasi syempre parang tuwing natatalo ka, wala kang pupuntahan or wala kang tatakbuhan. Struggle ko, siguro po sa family ko rin po. Kasi nung una, parang hindi pa po sila support sa akin eh. Tapos, parang pinagpaalam lang din po ako ng ate ko nung that time na palaga na po ako mag-bootcamp kasi nakita rin ng ate ko paano po ako maglaro that time eh. Tapos, yun po, after po nun pinayagan na po nila ako. Tapos, doon na po parang sinuporta po talaga nila ako sa paglalaro ko ng ML. Pero bagamat naharap sila sa mga problemang ito, ay masaya raw sila na ngayon nakakatanggap sila ng sapat na suporta para ipagpatuloy ang pangarap nila na maging mas magaling pa nga na pro player. Sobrang daling turuan ng mga to kasi makikinig talaga sila. Basta meron kang sinasabi, pag alam nilang makakatulong talaga yan, papakinggan nila, susundin nila. Tapos kapag alam nilang hindi maganda yung idea, sasabihin din talaga nila sa amin. Samantala, maliban sa paglalaro, nakikita rin daw nila ang kanilang sarili sa hinaharap na nakapokus sa pag-aaral muli o di kaya sumusubok na sa mundo ng negosyo. Para naman sa mga nangangarap na maging katulad nila sa hinaharap, ay game na game naman din silang namahagi ng kanilang sariling advice. If yun yung something na nafe-feel nila na mag-excel sila and gusto talaga nila by heart, yun, regardless kung esports siya or hindi, pusuan nila yun. Siguro kapag may mga gains lang, siguro, ayun, kung napupusan nyo talaga, go nyo lang. Expose yourself more, lalo na sa mga tournament or sa mga tao kasi uso na rin yung live stream ngayon. Parang show your talent lang para ma-discover ka rin ng mga teams na pwede kang kunin. More on time management lang din talaga kasi parang mahirap talaga siya kung pagsasabay mo yung study and ML kasi kapag once na mag-bootcamp ka, parang work na rin kasi siya. So Mahirap din pag nakapasok dito sa pro kasi hindi siya basta na paglalaro lang. Dapat ready ka emotionally tsaka physically, ay mental yan. Dagdag pa ni Coach Angel Giandani o mas kilala nga sa tawag na Master the Basics, hindi madali maging pro player kaya kung sino man daw ang nagnanais na pumasok dito ay dapat lang maging determinado. Ayon naman kay Assistant Coach Dexter Alaba o mas kilala naman sa pangalang Dexstar, sa ngayon ay mainam daw na matimbang muna ng bawat aspiring pro esports player ang kanilang sarili. Ngayon siguro pinakaano talaga, aral muna. Kasi alam ko sa mga university ngayon, nagkakaroon din ng mga tournament. Siguro, tapos, kung mamamanage yung time nyo, ayun,
kung gusto niyo talaga yung ML and na may vision kayo na magiging pro kayo and gifted kayo, grind lang kayo hanggang may scout talaga kayo. Defeat. Isa nga lang to sa mga maaaring maging resulta ng laban sa ML. Pero kung i-apply ito sa buhay, mahalagang matandaan na kahit ilang beses man tayong madapa o matalo sa buhay ay kailangan pa rin nating tumayo. Ito hindi lang para sa ating pangarap pero maging sa ating pamilya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.